Si Mormon ay isang propeta, no, ng Diyos. Tao siya at hindi kailanman sasambahin. Kagaya ni Moses, isa rin siyang propeta. Kagaya ni Adan, isa rin siyang propeta. Kagaya ni Isaac, nila Jacob, si Mormon ay isa ring propeta ng Diyos na binigyan ng trabaho, gawain sa ating panahon. Hello! Ngayon pag-usapan natin saan nga ba nanggaling ang salitang Mormon. Unang-una, ang salitang Mormon ay isang pangalan ng propeta, tao na mananalaysay at o record keeper noong unang panahon. Siya ang nag-compile ng lahat ng mga aklat na nakasulat sa Aklat ni Mormon. Ang Book of Mormon ay composed of many books, kagaya ng Biblia na kinumpose din ng iba't ibang mga aklat, kagaya ni Moses, na nagsulat sa Biblia, sa Lumang Tipan, Genesis, Exodus, Leviticus, ganyan. Sa New Testament naman, ito rin ay composed of many books. This has been compiled many years ago. So, kagaya ng the book of Matthew, Mark, Luke, John, Acts, Revelation. These are books compiled, and into one book, yan tinatawag nating Bible. So, kagaya ng Bible, ang Book of Mormon ay compiled din, At ang nag-compile nito ay si Mormon. Si Mormon ay isa siyang propeta, ng sinaunang panahon. Nabuhay siya around 300 AD, Siya ay may mga sinulat, bago niya ito kinumpile. Nagsulat siya ng sarili niyang mga patutuo, at paghahayag mula sa Panginoon na ang Aklat ni Mormon ay darating sa ating panahon. Ito ay matatanggap natin. Biruin mo, 300 AD, mula nang na-compile ito. But ang record, the Book of Mormon, has been written by many prophets, anciently, and one of those prophets is Lehi. Si Lehi ay nanggaling sa Jerusalem na naglakbay patungong ilang, patungong ancient America. Ang United States of America, hindi pa yan United States of America ang tawag noon, Ang tawag dyan is ancient America pa, ilang or wilderness, na kung saan yung mga naglakbay mula sa Jerusalem, yung pamilya ni Lehi, patungo sa ancient America. At sa kanilang paglalakbay, gumawa sila ng record, At yung record na yon ay nakatala sa Book of Mormon. Meron ding ibang mga propeta na nagsulat dyan, kagaya ni King Mosiah. Si King Mosiah ay isang propeta at hari, sa Book of Mormon. So, nagsulat din siya. Si Alma, si Alma ay isang propeta na nagsulat din sa Aklat ni Mormon. Marami siyang sinabi patungkol kay Jesus Christ at patungkol sa mangyayari at patungkol sa panahon natin ngayon. Si Moroni din, na anak ni Mormon, nagsulat din bago siya nawala, bago niya inilibing or ibinaon or itinago yung Aklat ni Mormon. Nagsulat din siya ng kanyang mga salita ayon sa paghahayag ng Panginoon. Ngayon,
tingnan natin kung ano nga ba ang sinabi ni Mormon patungkol dito sa aklat na to. Masasabi ko lang na ang Book of Mormon ay patungkol kay Jesus Christ. No? Siya ang center figure ng aklat na to. No? Hindi si Joseph Smith, hindi si Mormon, o kung sino mang tao, kundi si Jesus Christ. No? Nakatala din ang pag-visit ni Jesus Christ sa ancient America. No? Sometime in AD 34, nag-minister siya doon sa mga tao doon. After his resurrection, yun yung pinaka-center ng nangyari sa aklat ni Mormon. The ministry of Jesus Christ in the other side of the world, no? And that is the Americas. And tingnan natin kung ano ang sinabi ni Mormon sa time na yan, no? Na ikinumpile niya, no? Bago niya ibinigay ang aklat, ang compilation ng mga aklat kay Moroni, ang kanyang anak. Ito yung sinabi niya. Sabi niya, sa Words of Mormon, no? That is page 144, chapter 1, verse 7 to 9. Ito yung sinabi niya. And I do this for a wise purpose, and for thus it will spirit me, according to the workings of the Spirit of the Lord, which is in me. And now I do not know all things, but the Lord knoweth all things, which are to come. Wherefore he worketh in me to do according to his will. Sabi niya, hindi ko alam kung ano ang mangyayari, hindi ko alam ang lahat ng bagay. Pero ang alam niya, sabi niya, na ang Panginoon ay alam niya ang lahat. And He is working according to His purpose. No? Yung iba naman, yung ibang propeta, sinabi nila, hindi namin alam kung bakit sinusulat namin ang mga ito. No? Pero alam ng Panginoon, sapagkat ito ay para sa kanyang layunin. So hindi nila alam na ang aklat pala na ito ay lalabas sa ating panahon upang malaman natin kung ano ang nangyari, no? Kung ano ang iba pang nangyari, no? Anciently, no? How the Lord deals with other people, not in Jerusalem. No? So alam naman natin na may mga taong wala sa Jerusalem. Hindi naman lahat nandun nakatira. Meron ding mga tao sa iba't ibang dako ng mundo na kailangan ding bisitahin o puntahan ng Panginoon at nang makapag-witness sila, na magiging saksi sila na may Panginoon. So ngayon, ang aklat ni Mormon at ang Biblia ay patotoo na may Panginoon. Merong Diyos na sinasamba nating lahat. Ngayon, ang Jerusalem ay nagpatotoo na may Diyos. Ngayon naman, ang Amerika ay nagpatotoo din na may Diyos. Sinabi sa Biblia, no, na in the mouth of 2 or 3 witnesses, the word shall be established. Ano ba ang word? No? Yung salita ng Panginoon. Ang Panginoon mismo. No? The Lord Jesus Christ is the word. Now, He needs to have witnesses that He existed. And in our time, there are 2 witnesses of that. And that is the Book of Mormon and the Bible. Itong dalawang to ay nagpatotoo na si Jesucristo ang ating Panginoon at siya lamang ang tagapagligtas na maaaring magligtas sa atin. Kailanman ay walang tao na pwedeng magligtas sa atin, kundi si Jesus Christ lang. Sabi niya, I am the way, the truth, and the life.
No one comes to the Father but by me. No? So yun yung katotohanan na hindi natin pwedeng baguhin at baliin. No? So, na i-compile yan lahat, no, ni Mormon. At pagkatapos niyang mag-compile, ibinigay niya ang compilation doon kay Moroni. At si Moroni naman ay itinago niya ito to come forth in due time of the Lord. No? Darating, no, sa kagustuhan ng Panginoon. At noong 1823, the same Moroni ay nagpakita kay Prophet Joseph Smith. At sa pamamagitan ng kaloob at kapangyarihan ng Diyos, ang Book of Mormon ay naisalin sa Ingles, no? Sapagkat ito ay Reformed Egyptian ang language nito. Hindi maintindihan. But because of the gift of translation and the power of God, no, na binigay sa kanya, it was successfully translated in our time. At ngayon meron na tayong Cebuano, Tagalog, Ingles, lahat-lahat halos ng lingwahe, meron ang Aklat ni Mormon. Kagaya rin ng Biblia. No? So ako'y nagpatotoo na si Mormon ay isang propeta, no, ng Diyos. Tao siya at hindi kailanman sasambahin. Kagaya ni Moses, isa rin siyang propeta. Kagaya ni Adan, isa rin siyang propeta. Kagaya ni Isaac, nila Jacob, si Mormon ay isa ring propeta ng Diyos na binigyan ng trabaho, gawain sa ating panahon. At nang ang Aklat ni Mormon ay mapunta sa atin. And I testify na ito ay salita ng Diyos. And if anyone who sincerely read the Book of Mormon, malalaman niya ang katotohanan nito sa kanyang sarili.